Ayong gabi sa tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon: Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagwan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Moadto tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, nini nga taknas kagabhion, kami magadol sa imong balaan nga presensya, magapaubos sa among kaugalingon kanimo, nagaila kami, nga diin wala kami mamahimo kung wala ikaw, busa among ginatugyan ang tanan nga kanimo, tabangi kami, salamat nga walay mga sala nga nagpabilin nga hikanamo, aron nga mamahimo kami nga angayan sa pagsimba kanimo, sa pagtuon sa imong pulong ug nga ang tanan namong pagabuhaton dili kini masayang kundi aduna kini siya value diha sa eternity. Tabangi mong alagad, salamat sa imong paghimuno kanako ug kini tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga kaigsunan, maayong gabi ka natong tanan, magasugod na usab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Karon nga kagabion dinhi kita magatuon sa doctrine of adjustment to the justice of God. Doctrine of adjustment to the justice of God. Pagbasahon na ito pag-una ang Roma 1:30. Ang Roma 1:30 nagaingon, sugdan na to sa 29, sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong, pagkadautan, kadalo, panghimaraot. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad, sila mga tabian. Maribakon, madumtanon sa Diyos, masipalahon, mapahitason, andakan, tigmug nagdautan, masupilon sa mga ginikanan, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mabangis. Kini sila, bisan ila ng nasayran ang pagbuot sa Diyos, nga magabuhat sa maong mga butang, takos kamatayon. Dili lamang kay nagabuhat niini kundi uyunan usab nila ang mga tao nga nagabuhat niini. So morning gitawag na tog mga tao nga diin wala mo sunod sa hustisya sa Dios. O nagabuhat sila sa mga butang nga diin supak sa kabubuton sa Dios. Mga gitawag na tog pagpakasala. Now, diri usab sa Proverbs 12:20 atong pagbasahon usab kini siya. Ang paglimbong mo'y ana sa kasing-kasing kanila nga nagamugna og dautan. Apan sa mga magtatambag sa pakigdait mao ang kalipay. Now, kung atong pagkatanawon diri sa atong subject, doctrine of adjustment to the justice of God. Ang kabubuton gid sa Dios nga ang tao mosunod yun nga to kaniya. So mo kanay usa ka butang dapat natong masabtan nga isip mga magtotoo ang ato gidunta nga kinabuhi mo adjust diha sa hustisya sa Dios. Buti pasabot mosunod sa hustisya sa Dios, mosunod sa kabubuton sa Dios.
Apan sumala pa sa atong gibasa diri sa mga taga Roma, atong makita dinhi nga gihulagway sila sa kinaiya nga ginatawag-natog mga masinupakon batok sa kabubuton sa Dios. Now diri kita karon sa definition and description. Divine grace is administered through the essence of God. Ultimately, all blessings or discipline from God to us must be filtered through His justice. As goes the justice of God, so goes blessings or cursing to us. So, mo lang atong definition, no? And then, adjustment to the justice of God is the divine freedom for justice. Adjustment to the justice of God is the divine freedom for justice to provide either blessings or cursing for us through grace without compromising or jeopardizing any aspect of the essence of God. Whether you are blessed or cursed, the integrity of God is never violated or compromised, but remains in status quo. Unsa, nawala na yung comment jet? Okay, padayon ta, no? So, adjustment to the justice of God occurs in three categories: salvation, rebound, and spiritual maturity. So, dapat kining tulo i-adjust binato ni siya, no? Mao kini siya ang gitawag nato og butang nga dapat himo nato sa atong kaugalingon to adjust to the justice of God. Number one ini kining salvation. Yes, alang kanato nga mga magtotoo magtotoo na ni Kristo ingon nga atong Ginoong manluluwas, we are already adjusted to the justice of God. Nga diin, we will not go to hell. So dili ta mo to sa linaw nga kalayo. Ngano man nagtuo naman ta kay Jesus Christ. So we are already adjusted to the justice of God, no? Luwas na ta. Then ang ikaduha kining rebound. Kung nakasala ta, we need to adjust to the justice of God. O kung sa itong pagabuhaton, kinahanglan nga mogamit ta sa rebound para nga mahimo kitang spiritual. So, hinumduman nato mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga ang standard sa Diyos alang sa tao taas kayo. Para sa kaluwasan, dapat 100% righteous ta. Ug dili kaya nga mabuhat sa tao kana siya. Ug busa ang Dios nagpadala siyang bugtong anak sa kalibutan aron iyahang bayran dito sa cross ang tanan natong sala. Ug si bisan kinsa nga motuog mosalig kaniya dili na malaglag kundi adunay salvation, adunay kaluwasan. Ngano man nga makabaton kitag kaluwasan. Kasi ang qualification sa usa ka tawo nga makaadto sa langit dapat 100% hingpit siya. Ug mao kana ang usa ka tawo dili gyud makaadto sa langit, pinagi siya ang kaugalingong paningkamot tungod kay di man gyud siya mamahingpit sa iyang paningkamot. Busa ang usa ka tawo nga motuo ug modawat ng Jesus Christ ingon nga Ginoo ug manluluwas, suluban siya sa 100% nga pagkamatarong. So sa dihang aduna na siya 100% nga pagkamatarong, o mo kana naka-adjust na siya sa justice of God para sa kaluwasan nga kanang tawhana makaadto na usab kana siya sa langit. So muna adjustment to the justice of God sa salvation. And then ang ikaduha kining gitawag na to rebound. Kung aduna tay sala, wala gitay rason nga makapangalagad sa Dios.
Kaya ang pagpangalagad sa Dios nag-required gyud og 100% spirituality. That means righteous gyud ta experientially. Ug busa kinahanglan nga kung aduna tay sala mag-rebound ta, parang mahimo pud tang limpyo sa tubangan sa Dios, mahimo tang hingpit ug nga tungod niya na kita aduna na usab kitay katakos nga makapangalagad kaniya. Pero kung dili ta mag-rebound niya natay sala, wala ang atong pagpangalagad, walay pulos. Busa kinahanglan mo adjust puta sa rebound, no? Kung aduna tay sala, dapat mag-rebound ta. Kaya sa Christian way of life, nagkinahanglan og experiential sanctification aron nga atong pagpangalagad madawat sa tubangan sa Dios ug nga dili mahimong walay pulos. Walay pulos ang atong pagpangalagad sa Dios kung aduna kitay sala. Ug busa kinahanglan gyud nga i-adjust nato ang atong Christian way of life diya sa experiential sanctification. Ug kanus nato maangkon ang experiential sanctification sa dihang kita magagamit sa rebound. And then ikatulo, kining gitawag natong spiritual maturity. So kinahanglan mutubo gid ta sa pagkahamtong. Tungod kay kung walay espirituhanon nga pagkahamtong, kanunay gid kita nga pildi sa atong spiritual life. So kinahanglan nga i-adjust nato kini sa tulo. Now atong sugdan diri sa salvation, no. Salvation, adjustment to the justice of God. God is fair. It is impossible for God to be unfair because He has perfect righteousness and immutability. Dili gid pwede ang Dios nga mahimo siyang unfair. Ngano man, perfect ang iyang pagkamatarong ug wala siya pagkausab-usab. Immutable siya. Ug gani tungod niya na kay perfect righteousness man siya ug immutable, dili ka makakita og unfairness ngadto sa iyaha. Busa sa justice of God, nag-judge gud siya nganhi kanato nga fairly, no? Patas. Ug walay compromise ang iyahang justisya. So God cannot change what He is. Dili pwede nga mausab niya ang iyang kaugalingon. Perfect justice. Mao gina ang iyang anaa kaniya. Dili pwede madala sa kaluoy ang hustisya gyud, no? So kung ang usa ka tawo dili gid ang ngayan makadtog langit, di gid siya kasulod og langit. Kaya ang hustisya sa Dios hingpit man gyud. So when perfect righteousness and justice team up, the blessings of salvation must be provided without any compromise of divine essence. Number 2, divine justice administers what divine perfect righteousness demands. Therefore, perfect righteousness makes a demand upon justice. Padayon kita. Then that justice cannot save anyone in the human race unless perfect righteousness is perfectly satisfied and remains in the status quo. So, timan na nato kana nga usa ka butang, no? Nagkinahanglan jud kita og perfect righteousness. Kaya ang qualification lagi nga makadto og langit dapat 100% righteous gyud ta. Apan tungod lagi kay gitawag nato dili nato kaya nga mahimo kitang 100% righteous. Ang Dios nagbuhat siya og plano, ug ang iyang plano mao nga iyang ginapadala ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan nga mao si Kristo Jesus. Sa unsang misyon kinahanglan ilansang sa cross, kinahanglan bayaran ang tanan natong sala, ug si bisan kinsa nga motuo kaniya ingon nga atong manluluwas, ingon nga atong Savior, nang suluban ta niya og 100% nga pagkamatarong.
O kana, nakapasar na kita sa 100% nga righteousness. Dili na atong agi, kung dili agi ni Jesus Christ kana siya. Si Jesus Christ ang nagtrabaho niya na naghihatagan kita niya 100% righteousness at the moment nga kita mituo nga to kaniya. So mo kana no? So this means all the sins of the human race atong nakita dire. This means all the sins of the human race must be judged in someone's qualified. So kining tanan nga mga sala sa katawhan sa kalibutan, gihukman na kini sa usa nga diin kwalipikado lamang nga makabayad nini og mo Jesus Christ. So justice must judge no maintain the perfect status quo of divine perfect righteousness. Mao nang hitabo sa atong kinabuhi biya no. So sa dihang kita mituo kang Kristo Jesus, gihatagan kita niya og divine perfect righteousness. 100% gina siya. Busa pasar na ta makaadto na tag langit. Kay ang standard nga makatos langit 100% righteous man gyud, di mo gid pwede nga nay usa nga makasulod didto nga makasasala, nga may sala. Tungod kay ang Dios balaan baya. Og dili siya pwede nga mutapad sa usa ka makasasala nga siya wa mahigug magsala. Busa ang qualification sa pag-atog langit mao gyud nga kitang tanan dapat matarong gyud kita. Ug makabaton lamang kita og 100% nga pagkamatarong sa dihang kita mituo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. So when Jesus Christ was on the cross, our sins were poured out on him and judged by the justice of God. So mo ning gisulti diri sa 1 Peter 2:24 ug bisan man sa 2 Corinthians 5:21. Nga diin gibayran sa Dios ang tanan natong sala dito sa cross ug sa dihang kita mituo kaniya kita gihatagan niya og 100% nga pagka-matarong. Ug mo kanang nakapasar na kita. Na nakita kasiguruhan sa kaluwasan. Sumala pa sa 2 Corinthians 5:21 nga si Kristo Jesus nga wala makabuhat og sala, giisip kaniya ang sala aron kita mamahimong matarong pinaagi kaniya. So buot ipasabot nga iyang giangkon ang sala aron kita nga mutuo og mudawat kaniya makabaton og pagkamatarong. So the guilt of the sinful human race was shifted to Jesus Christ. The guilt of the sinful human race was shifted to Jesus Christ on the cross. Ang pagka-guilty nato isip mga makasasala nga tao gibalhin nga to kay Jesus Christ on the cross. Aron nga mabayaran ni Jesus Christ dito sa cross. Maning sa Roma 5:12 no? Nga pinagisaw sa katao atong nakita ang sala mikuyanap sa tanang katawon sa kalibutan apan pinagiusap sa katao kana mo kang Kristo Jesus ang pagkamatarong ato pug nga naangkon nabuhi pud ta no ubsa man sa Roma 6:23. Then we are born spiritually dead but we are not born guilty. Yes, ngano man tinuod na tao kita ng espirituhanong patay dahil kutumos pa ta sa una body and soul pa ta but we are not born guilty tungod kay naman tayo manluluwas ug sa dayang mituo ta sa atong manluluwas nan kita adunay kaluwasan. Therefore the justice of God was propitiated by the efficacious sacrifice of Christ on the cross. Mo ka nang hitabo ang hustisya sa Dios natagbaw pinagi sa epektibong nga sakripisyo ni Kristo Jesus dito sa cross. Ug busa matagbaw na ang Dios nga amahan kanato kung kita nagatuo kang Kristo Jesus. Yes, madawat na ta niya tungod kay aduna naman tay hingpit nga pagkamatarong. Accepted na ta niya, makasulod na ta sa langit. Kaya na naman tay 100% nga pagkamatarong. The sin of the cross was a real and perfect courtroom sin. The work of Christ satisfied
the justice of the Father unfreed anyone to believe in Christ. Muna siya, no? Atong nakita din ha, ang work ni Jesus Christ nakatagbaw sa hustisya sa Diyos nga Amahan. Nganong nakatagbaw man, kay gibayran man ni Jesus Christ ang tanang sala dito sa cross. Busa si bisan kinsa nga tawo nga motuo kang Kristo Jesus, ang Diyos nga Amahan natagbaw na niini. Kay gisuloban naman kita og pagkamataro nga iyan ni Kristo Jesus. Og nagkapalingkawas ka nato o ni bisan kinsa nga di nagatuo kang Kristo Jesus. Bisan kinsa nga nagatuo kang Kristo Jesus, gawas no na siya. So that man is free to adjustment to the justice of God. The justice of God is how free to pardon and more to justify sinful mankind through man's non-meritorious adjustment to the justice of God. Romans 3:21 to 28, o bisa man sa Romans 4:5, o bisa man sa Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. So wala na pagkahinukman. So sa katao nga alala kang Kristo Jesus. Muna, naka-adjust na kita sa justice of God. No? So this adjustment to the justice of God is instantaneous at the moment we believe in Christ. Itawag ni siya instantaneous. Dali lang yun kayo. Sa takna nga mituog ka kang Kristo Jesus, niya na yung panahon na naka-adjust din ka sa justice of God. Nga diin, ang imong kinabuhi na wala untay kaluwasan, na himong naluwas na. Nga din, ang imong kinabuhi nga dili unta ka makaadtog langit, karon makasaka na kag langit, makaadto na kag langit. Nga naman, na kay perfect righteousness. So, mo nang gingon din sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga dayon. So muna, bisan kinsa nga motuo may kinabuhi dayon nga dayon. Ug bisan man sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. So pagtuo ang giskutan din ha, no? So of all things non-meritorious in life, the greatest of all is faith. Now, anong gitawag kini siya non-meritorious? Non-meritorious tungod kay ang atong pagpangalagad wala ang atong pagkaluwas walay merit. Kaya ang pagtuo wala may buhat. Nakabuhat ba ka sa dihang mituo ka? Wala no. Kaya ang usa ka tawo nga ning tuo, usa lamang ka segundo niya na sa iyang pagtuo, yes, a matter of gitawag na to a swift decision to believe in Christ. So pagtuo gid mo kang Kristo Jesus, automatic ikaw nakakaplag sa kaluwasan. So mo gina at the moment nga you believe in Christ, nakabaton ka sa kinabuhing dayon. So instantaneous siya, no? Ito sa instantaneous. Instant, no? So, of all things non-meritorious in life, the greatest of all is faith. Mabitan ang uban, kung sila nga naluwas sila sa ilang pagtuo, tama man na, pero human viewpoint na siya. Kung maghunahon na kag human viewpoint, tinuod, kay ning tuo ka man. Pero kay kita, divine viewpoint man ta, nagtuotang ang Diyos ang miluwas na to. Ang atong pagtuo, igo lamang gitawag na to, may pikto para sa atong kaluwasan. Pero dili gid ang atong pagtuo ang nakaluwas, kundi ang grasya gid sa Dios, ang gibuhat gid ni Kristo Jesus sa cross, mo'y nakaluwas na to. Kaya sa dihang mituo ta, non-meritorious mo na siya. Wala man si merit sa tuwa. Ang nai-merit niya na ang atong gituuhan. So, sa diyang mingon kita, I believe in Christ. So, ang nai-merit, ang Christ nga atong gituuhan. Dili kita nga mi-believe ang nai-merit. No?
So mo nang gitawag non-meritorious. Ang nai-merit ang object, dili ang subject. So I believe in Christ, nagpasabot, ang nai-merit niya na ang Kristo nga imong gituohan. Kaya mo man siya ay nagbayad dito sa cross sa tanan natong sala. But yes, faith alone in Christ alone, nagatuo kita niya na, pero kinahanglan ma-explain na ito sa insaktong explanation. No? Pero usahay kuan lagi masalutan sa human viewpoint. Now only faith in the object of Christ can provide the instant adjustment to the justice of God. So, they don't know yung i-explain, no? Only faith in the object of Christ. So, dahil mituo ka sa object na mo si Kristo Jesus, mo lamang can provide the instant adjustment to the justice of God. So, ang object ang pinaka-importante. Dili ang subject. So, when man believes in Christ, the justice of God is free to provide for him the 40 things of salvation. So, nadawat mo ning 40 ka mga butang, no? Ang uban nini, 51 ka mga butang man siya, no? Pero ang 51 ka mga butang, nasulod naman diri sa mga 40 things, no? Ang uban magudin ha, gibahin-bahin, no? Nahimong 5 man ang uban diha, no? So, mo nang ang uban, 51, ang uban, 63, no? So, katong 63, sobra yung pagbahin-bahin po to nila, no? Pero there sa 40 things is enough, no? Pwede na ni siya tungod kay covered na nini ang tanan. So, number 9. For those who do not adjust to the justice of God at salvation, the justice of God is not free and must condemn to the lake of fire forever those who do not believe in Christ. So, muna sa John 3:18 o John 3:36. Kung ang usa ka tao, dili gyud mo adjust sa hustisya sa Dios, unsa man ang hustisya sa Dios, nga kinahanglan gyud ang usa ka tao mutuo kang Kristo Jesus. Kung dili siya mutuo kang Kristo Jesus, wala siya naka-adjust sa hustisya sa Dios, condemn gyud siya ngadto sa lake of fire forever. Ngano man, wala man siya mutuo kang Kristo Jesus, nga ang hustisya sa Dios nagaingon mo gyud kung mutuo ka kang Kristo Jesus, may kinabuhi ta kang dayon sa John 3:16. Apon sa John 3:10, kung wala ka mutuo kang Kristo Jesus, wala kay kinabuhi. O bisa man sa John 3:36. So, you cannot have heaven without hell, no? The link is the justice of God. He must be fair. The justice of God is only free to curse negative volition at the point of God's consciousness. So kung ang usa ka tawo negative yun siya at the point of consciousness, na ang hustisya sa Dios nagaingon gyud nga dito siya sa linawong kalayo, condemn siya. Kaya wala man siya mo tuo kang Kristo Jesus yung iyang Ginoong manluluwas. If God did not send unbelievers to hell, His justice is compromised, and therefore there is no salvation. So kung panalitan ang Diyos, dili niya ipadala ang mga dili magtotoo nga to sa linawong kalayo, ang iyang hustisya nagkompromise na. Wala na kung atong tanawon, wala na kalainan sa kaluwasan, no? Apan nato nakita din ha tungod kay ang usa ka tawo nga wala mo tuo kang Kristo Jesus, ibutang man niya sa linaw nga kalayo, nagpasabot nga ang hustisya sa Dios is functional. Nagalihok nga function. Ug ang usa ka tawo nga atong nakita mituo kang Kristo Jesus, ibutang po niya sa langit. Mabitaw nang giatbang na langit og impierno. Kay inguna na man ang hustisya sa Dios. Nay dapit sa wala mo tuo, nay dapit pud sa mga mituo. So kung dili man lang maimpierno ang wala mo tuo, buti pasabot nga asa na ang hustisya sa Dios nga makabaton og kaluwasan ang usa ka tawo nga mituo. So buti pasabot ang mituo na siya dapit, ang wala mo tuo na pud siya iyahang dapit.
So either langit or impyerno. Okay na, no? So munang para sa salvation, munang adjustment sa salvation. Adjustment sa kinabuhi sa tao nga makaadto sa langit. Now karon din hita karon sa rebound adjustment to the justice of God. Tagsa nato ni siya. Ug unsaon nato nga maka-adjust kita ngadto sa hustisya sa Dios sa atong pagkinabuhi. Now, kanunay ginako ning ginabalik-balik, especially sa simbahan, no? Ug unsa ka importante ang experiential sanctification. Kay mo lagi na kay ang standard man gyud sa Dios is absolute righteousness man God. Sa kaluwasan walay makaadtog langit kung adunay usa ka sala. Di siya makasulod sa langit. Bisag 99.9% pa ang iyang pagkamatarong. Kung dili absolute, kung dili 100%, di gyud sa kadtog langit. Ngano man, ang Dios wala mahigugma og usa ka sala. Ug dili pwede ang usa ka tawo makaadto sa langit nga nasiya bit-bit nga sala. Ug mabitaw na nga kita sa dang mituo ta kang Kristo Jesus, gisuluban ta og 100% nga pagkamatarong ug busa pasado na tang makaadtog langit. Kaya ngano man na naman tayo 100% nga pagkamatarong. Sumala pa sa 2 Corinthians 5:21, sa Romans 3:22, ngadto sa 24, o bisan man sa Philippians 3:19. Gihatagan kita pagkamatarong nga dili pinasikad sa atong mga buhat, kundi dili pinagi sa atong pagtuo, kita nakabaton o pagkamatarong nga iya sa Dios. So, buti pa sabot nga ang 100% nga pagkamatarong di ay dili kaya sa nga buhaton sa tao. Kinsa lang ang nakabuhat niya na si Jesus Christ lang dito sa cross. Og ikaw ug ako nga mga makasasala ta, kinahanglan ta nga mutuo niya. Ug sa dang mutuo ta niya, hatagan ta og 100% nga pagkamatarong o busa na qualify na ta nga makaadtog langit. So mo nang sa kaluwasan. Sa pagpangalagad usab, dili pud madawat sa Dios kung aduna tay usa ka sala nya mga lagad ta sa Ginoo. Di gihapon madawat sa Dios. Ang gikinahanglan sa Dios is 100% experiential righteousness. Buti pasabot nga limpyo ka sa tubangan sa Dios sa takna nga nagapangalagad ka. Buti pasabot nga experientially sanctified ka. Na sa unsang paagi, unsaon nimo pagbuhat nini? Kinahanglan kung aduna kay sala, mag 1 John 1:9 ka. Kay kung mag 1 John 1:9 ka, ang saad sa Dios dinha nga pasayloon ka sa imong sala ug limpyuhan ka sa tanang dili pagkamatarong. So kung limpyuhan ka sa tanang dili pagkamatarong, unsa may mahitabo sa imuha? Kuan na pug ka, spiritual na pug ka. Buti pasabot, limpyo na pug ka sa tubangan sa Dios. Okay, limpyo na pug ka sa tubangan sa Dios, nan makapangalagad na pug ka ngadto kaniya. So, iuna na ang protocol plan of God sa kinabuhi sa tao. Sa salvation, di ka makadtog langit kung dili ka 100% righteous. Busa, kinahanglan ka mutuo kang Kristo Jesus para masuluban ka og 100% nga pagkamatarong. Sa pagpangalagad sa Dios, kinahanglan nga experientially sanctified ka, hingpit ka, para nga mahimo ka nga experientially sanctified and filled with the Holy Spirit or filled of the Holy Spirit. And by that, sa imong pagpangalagad, madawat sa tubangan sa Dios. Kay 100% experientially sanctified ka. Wa ka magsalig sa imong kaugalingong kusog, wa ka nagsalig sa imong kaugalingong kaalam, kundi nagsalig ka sa gahom sa Dios. Ug tungod kay ang gahom sa Dios naglihok sa imong kinabuhi, kay limpyo ka man, di man makalihok ang gahom sa Dios kung dili ka limpyo. So tungod kay limpyo ka, experientially sanctified ka, ang balang espiritu nakalihok sa atong kinabuhi, ug sa dihang naga-function kita, naga-say yes to God kita,
ang atong pagpangalagad madawat sa tubangan sa Dios. Mo kana sa sa gitawag nato sa Christian way of life, nagdemand og experiential sanctification. Ug busa nagkinahanglan kita sa rebound para nga experientially sanctified kita. Mo kana ang gitawag nato dinhig rebound technique sa katuyuan nga ma-restore ang atong fellowship ngadto sa Dios. And then restoration to fellowship and recovery of the feeling of the Holy Spirit. So this technique is necessary because the believer continues to have an old sin nature after salvation. Namang ko tayo old sin nature, bisag naluwas na ta, napagyapon na itong old sin nature. So 1 John 1:9 says that this adjustment to the justice of God occurs through our naming, citing, or confessing our sins. So, sa dihang aduna kita isala, kung gusto na to nga maka-adjust ta sa justice of God, ang atong sala, atong i-rebound, atong hinganlan, atong isulti, atong isugid, atong ikumpisan, atong angkunon, atong i-acknowledge. No? O sa pagbuhat na to niya na, ang Diyos automatic nga milimpyo kanato sa tanang kahugawan. So nahimo na usab kita nga spiritual, nahimo na usab kita nga limpyo sa tubangan sa Diyos. Ug busa sa atong Christian way of life, makapangalagad na usab kita ngadto kaniya. Maka-invest na usab kita og something para sa eternity. Okay, mo man protocol plan of God, mo man pamaagi sa Dios, no. So mo kana ang adjustment to the justice of God. Because the believer's sins were judged on the cross, this adjustment to the justice of God is also instantaneous. It is possible by simply naming your sins. How you feel makes no difference because judgment already has been accomplished. So instantaneous po ni siya, no? Sa takna ang ikaw, pag sugid yun mo sa imong sala, automatic po ka, nalimpyo. O kaya nalimpyo naman ka, qualified ka na po para sa Christian way of life. O Christian service, no? Qualified na po ka. Balik na po ka sa fellowship sa Ginoo, and then influenced by the Holy Spirit, no? So, it is a matter of justice which gets us back in fellowship. Fellowship with God, fellowship with the Lord Jesus Christ, and fellowship with the Holy Spirit, no? Therefore, the believer cites his sins directly to God and is immediately restored to fellowship. Magi na siya, no? Sa dihang imuhang pagahinganlan ng imuhang sala ngadto sa Dios, you are automatically or immediately restored to fellowship. Balik din ka sa imuhang pagpakig-fellowship kauban sa Dios, as well as the feeling of the Holy Spirit is resumed in place of grieving or quenching the Holy Spirit. Imbis nag-grieve ang Holy Spirit or nag-quench ang Holy Spirit, kaya nag-rebound man ka, automatic na restore ka sa imong fellowship and feeling of the Holy Spirit. So, nawala na po ng grieving, nawala na po ng quenching. So, this is a private matter between the believer and God. So, kaning moni nga to ang personal nga buluhaton nga to sa Dios as a priest, no? Kay priest man ta, no? Isip pari estubangan sa Dios, wala na kinahanglan nato mediator, wala na. Ikaw na og ang Dios, makighinabi ka ngadto sa Dios, una kay sala para nga mobalik ang imong spirituality. So sa dihang isugid nimo imong sala, balik na pud ka spiritual. You are again in fellowship with God. So mo kana, no? So blasphemous approaches to the rebound adjustment to the justice of God. So naiuban nga inani, no, blasphemous approaches, no? To confess sins to other believers, they cannot absolve you from sin. Kini blasphemous ni siya. Kung nakay sala nga dito nimo isugid sa laing magtotoo, dili na wala na mamao, no? O wala na siya magkadimao. Dili na mawala ang imuhang sala ni ana, no? Madugangan pa hinon imong sala diha, manganak pa naglaing sala, no? And then to feel sorry for your sins. Kanang murag kuan jud ka, no,
imuhang kuan na imuhang sala, imuhang gihinulsolan ng imuhang sala, na kinahanglan dili na kinahanglan hinulsolan ang sala. Bayad na siya sa cross. Ang imong pagabuhaton is just name your sin. Just remember nga ang tanang sala bayad na sa cross. Bayad na sa cross, but it does not mean that you are forgiven. Ang forgiveness mo epekto lamang sa dihang imuhang paghinganlan na imuhang sala. So human na ang bayad, pero ang effectivity dinha sa imuhang pag-name sa imuhang sala. So to feel sorry for your sins and count on that for your forgiveness, no? Walang mga blasphemous, no? And then to go through some system of penance or works. Kini, labaw na po ni nga blasphemous kay ni. Kini nga uban nga ilang hunahuna nga kung pwede lang mag-antusan gid nila ilang sala. Ang uban gani din ha magpalansang pud sa cross. Ang uban niya magbunal-bunal sa ilahang likod, sa ilang lawas. Magpabunal-bunal sila laing tao, no? Kana kay para mapasaylo ang ilang sala. That's blasphemous, no? Hindi na kinahanglan nga magpabunal sila, no? Sa yun na lang kaya ang pamaagi nga malimpyo sila sa ilang mga sala. Ilan na lang ibungat sa ilang baba. Na namakako, nang libak ko, nagbiay-biay ko, nangaway ko. Ano lang kasimple, no? O sa taknang ibungat ka na silang baba, ang Diyos nagsaad nga siya magapasaylo sa ilang mga sala o pagalimpyuhan sila sa tanang dili pagkamatarong. So, rebound adjustment to the justice of God is never a license to sin. Just remember ang rebound adjustment to the justice of God is never a license to sin. Wala nagpasabot nga na ay 1 John 1:9 nga pwede na tayong magpakasala kay nabitaw 1 John 1:9. No, dili na ha. Dili na lisensya nga makasala ta. Ang atong spiritual life daot kung himo nato ng lisensya, no. So the only license is the encouragement for the believer to adjust to the justice of God, recover from sin and continue in his spiritual momentum. So dapat ma-adjust ta. Now anhit kita si katulong adjustment, no. Kung sa itong first adjustment na to sa tao, una, kung di pa kaluwas, tuuhan si Kristo Jesus. Tuuhan ang iyang gibuhat nga to sa cross. Muna mayong balita. Ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, gibayran niya ang tanan natong sala. Ug sa diha nga kita mituo kaniya, naka-adjust ta sa hustisya sa Dios. Nga dili na tamad to sa linawong kalayo, kundi mamalangit na ta. Nganuman, tungod kay gisuloban ta sa Dios og 100% nga pagkamatarong. Busa makasulod na taglangit. Kaya ang qualification sa Dios nga makasulod og langit katong adunay 100% nga pagkamatarong. Og yes, kaya nakabato naman tag 100% nga pagkamatarong pinagi sa atong pagtuo, pwede na ta makasulod og langit. And then ikaduha, sa Christian way of life, ang qualification sa Dios parang ang atong pagpangalagad madawat, kinahanglan experiential righteousness or experiential sanctification. There is no Christian way of life without experiential sanctification. So dapat limpyo ta sa tubangan sa Dios. Muna kung aduna tay sala, maka-adjust ta sa justice of God, pinagis paggamit sa rebound, no? And then ikatulo diri kining gitawag natog maturity adjustment to the justice of God. Ang kabubuton sa Dios nga magkatubo kita sa pagkahantong. Maturity. Kay kung nagkatubo tas pagkahamtong, muna ng panahon na nga kita nag-a-adjust sa hustisya sa Dios, kay nagapangalagad ta base sa iyang protocol, nagapangalagad ta base sa pagsunod sa sistema nga iya sa Dios, nagapangalagad ta nga dili legalist, dili inato, dili energy of the flesh, kung dili nagapangalagad ta tungod sa insaktong motivation diha sa atong kalag, sa Word of God nga nagpuyo sa atong kalag ug through the power of the Holy Spirit. Ug mao kana nga sa atong pagtubo sa paghantong niana, yes, naka-adjust kita sa hustisya sa Dios.
So, through the consistent and daily function of grace apparatus for perception. Sa maning grace apparatus for perception, nagahisot kini siya mitong sa pulong sa Dios nga atong gisabot grasya sa Dios alang sa tawhanong pagpanabot, no? The believer reaches the maturity barrier and breaks through into super grace. No? Munang usa ka magtotoo, pwede siya nga moabot ngadto sa pagkahamtong super grace nagulagway sa usa ka tawo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Where the believer has rest and relaxation. Mao ni may kapahulayan ni siya nga magtotoo og relax lang siya. Nganong may kapahulayan? Wala na siya nag-worry sa tanang mga butang sa kalibutan. Wala, nagpahulay na siya, relax lang na siya. And then his momentum is continued. Padayon ang iyang pagtubo. Padayon ang iyang espirituhan ng pagtubo, paglambo. Then the believer moves into super grace where God is glorified. Muna ni, kining nagtubo na kas pagkahamtong. Yes, kung nagatubo kas pagkahamtong, ang imong kinabuhi mo na tong naghatag na og tinuod nga kahimayaan ngadto sa Dios. Kaya tinuod nga kahimayaan sa Dios naa sa kinabuhi sa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. So finally, God is pleased in the primary zone of blessings. Ang gitawag nato ni ultra super grace kay labaw pa man siya sa super grace. Niabot man gid ta sa spiritual maturity, no? So these categories of spiritual growth gitawag kini siya have two zones of blessings. In the secondary zones of super grace and ultra super grace. So tubo kas pagkahamtong og ngadto pa gyud sa labaw nga pagkahamtong. Nga di na gyud nimo i-deny ang imong Ginoo sa imong kinabuhi. Ug tungod niya na sa imong pagpangalagad, insakto na imong motibo na nagapangalagad ka sa Dios tungod sa imong paghigugma sa Dios. Wala na mga maling motibo dinha. Nagapangalagad ka sa Dios tungod kay empower ka sa Holy Spirit. Nagapangalagad ka sa Dios because of the influence of Bible doctrine in your soul. So mo nang naka sa ultra super grace ug tungod niya na God is glorified. Ang Diyos na himaya, no? Ang Diyos na himaya minggod sa ultra super grace believer. So God is both glorified and pleased. Now, maximum doctrine in the soul of the believer praise the justice of God to provide blessing for the mature believer. Importante ni siya, no? Yung maximum doctrine in the soul. Dapat nagyo daghang mga doktrina diya sa atong kalag. So, maximum doctrine in the soul of the believer praise the justice of God to provide blessings for the mature believer. And then, these blessings is called super grace. There are 5 categories in this blessings package. Some of the blessings are received immediately, while others are received as the believer continues to grow. So, 5 kini siya ka categories, no? The 5 categories in paragraph super grace. Number 1, spiritual. You are spiritual. That's a great blessings nga maangkon sa usa ka tao nga nagatubos pagkahamtong. Temporal, yes, makadawat pugkag mga temporal blessings. Association, yes, you are associated with people o nakay kinang gitawag na to impact sa mga katawhan palibot nimo. Historical impact, yes, nakay historical impact mahimo kang gitawag na to impact sa as client nation. And then sa imong kinabuhi sa diyang moatubang ka sa kamatayon, you have this what we call dying blessings. Dying blessings nagpasabot nga though we walk through the valley of the shadow of death, we shall fear no evil. Hindi na kita magkahadlok sa atong kamatayon. Yan ang panahon na nahibalo kita nga ang Diyos kauban nato sa last moment sa ato ang pagkinabuhi nga physical. Ang Diyos magkauban nato.
o pagaubanan kita niya, siya man lang kita makiguban nato. Bisan gani ang atong mga loved ones sa dihang nag-ungaw kita sa kamatayon, mubiya man na kanato. Sa dihang mamatay na kita, di man na makauban nato. Apan ang atong Diyos, si Jesus Christ, magbanuban gina nato. Sa dihang hapit na ta mamatay, ug hangtod sa kamatayon, nagauban gina siya nga kanato. Mao kanang promise sa Psalms 23:6. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thou art with me. Thy rod and thy staff comforted me. So, pagkanindot niya na nga bersikulo, no? Well, mga kaigsunan na ako makita din hilang sa tataman karon kay sakto naman din atong oras, no? Grabe kay sakto gyud pagtan-aw nako. So atong ipadayon kini siya sa sunod, dinhi kita sa maladjustment to the justice of God sa next Thursday, no? Kana kung dili pa magbalik ang atong Ginoo. And I just do hope nga doon na kami nakatunan sa atong pagtuon karon nga kagabhion, mato kita sa closing prayer. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, tungod sa imuhang padayon. Nga pag uban ka namo, pagtabang ka namo, bisan man sa pagtuon sa imuhang pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma. Salamat sa ministry sa Holy Spirit, sa pagtudlo sa matag usa kanamo. Salamat ng imong pulong, kanunay nga nagalig-on, o naghatag ka namo kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad nga anak kanimo. Ang tanang dungog ug himaya ang ginauli nga anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.